Ang Bangsamoro Basic Law raw ang solusyong nakikita para matapos ang problema ng terorismo sa Mindanao. At itutuloy raw ang mga hakbang para maipasa ito kahit patuloy ang military operations at martial law sa Mindanao. This is basically to address the issues of injustice, which has been the narratives of these terrorists. And these terrorists are telling our people that the government cannot be trusted, they don't honor sign peace agreements. We cannot be paralyzed by this threat. Nag-security briefing ang AFP sa Senado, hudyat ng pag-uumpisa ng mga pagdinig sa iba't ibang panig ng bansa. Layo ng BBL na mabigyan ng otonomiya ang ilang mga probinsya sa Mindanao na gustong makabilang sa Bangsamoro government. Sakop ng kasunduan ng Moro Islamic Liberation Front, isang paksyon ng MNLF at mga indigenous people o katutubo ng Mindanao. Paglilinaw ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process at Bangsamoro Transition Commission, hindi isang separate Islamic state ang Bangsamoro government. Mananatili raw ang Bangsamoro government sa ilalim ng central government bilang autonomous region. Wala rin daw itong sariling pulis at sundalo bukod sa AFP at PNP. Magkakaroon lang ng mas malaking bahagi ang Bangsamoro government sa mga buwis na makokolekta sa kanilang teritoryo, gayon din sa mga proyekto na ginagamit ang mga ligas yaman sa kanilang mga lugar, gaya ng mga minahan, hydroelectric dams at mga karagatan. We have to recognize that these people have aspirations. Remember, the MILF and the MNLF have previously asked for independence. And now they laid down that fight for autonomy. Noong nakarang linggo, binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na kapag hindi naipasa ang BBL, maaring magkaroon ng gyera sa Mindanao. Chino Gaston, GMA News.